Hindi ko makakalimutan ng gabing yun. Yung gabing nag-brown out sa buong barangay namin. At sa di ko may paliwanag na dahilan, doon nagsimulang gumalaw ang tibok ng puso ko. Ako si Vince, 24 anyos, tahimik, simpleng tao at sanay sa mundong hindi maingay. Pero minsan pala, sa katahimikan ng gabi, may mga ingay na maririnig ka. At hindi lahat nakakatakot. Merong din nakakakilig. 8:13 p.m. biglang nag-flicker ang ilaw. Kasunod ang pamilyar na tunog. At tuluyang lumubog sa dilim ang buong paligid. Nice. Ang init pa naman. Reklamo ko habang pinapaypayan ang sarili ko. Paglabas ko sa terrace, nakahinga ako ng preskong hangin. May naaninag akong tao sa tapat ng gate namin. May hawak na flashlight, naka-white na sando, pawis na pawis. Pero kahit sa dilim, alam kong kilala ko siya. Si Brian, yung kapitbahay naming laging naka-headset, nakamotor, at may ngiting parang walang problema sa mundo. Pero ngayong madilim, hindi ko inaasahan na makakasalubong ko siya. Lalo na sa ganitong itsura. Presko, pasa ang braso sa pawis, at literal na kumikinang sa ilaw ng flashlight niya. Uy, Vince! Ayos ka lang. Wala kang takot sa dilim ah. Bungad niya habang tinataas niya yung ilaw papunta sa mukha ko. Mas nakakatakot yung kuryenteng nawala kaysa sa dilim. Sagot ko sabay tawa. Lumapit siya, hawak yung maliit na portable pan. Nagbabaka sakali ako kung may sasaksakan ka sa labas. Kaso brown out, 'di ba? Wika niya. Napatawa ako, sabi ko. Wala talagang matinong isip tong may dalang electric pan sa brownout. At ngumiti siya, yung tipong ngiti niya na mahirap iwasan. Tara dito sa may upuan niyo. Ang init sa bahay, parang sauna. Hindi ko alam kung dahil ba sa dilim o dahil sa presensya niya. Pero, ang bilis kong sumagot. Sige. Dito ka muna. At eto, umupo kami sa kahoy na bangko sa may tapat ng halaman. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin, at sa ilalim ng buwan, parang masyadong malapit ang balikat niya sa balikat ko. Tahimik pala dito sa inyo kapag gabi. Hindi tulad sa bahay namin, maingay. Wika niya. At ang sagot ko, sa gabi lang ako komportable. Dito ako nakakapag-isip. Anong iniisip mo ngayon? Tanong niya bigla habang nakatingin sa akin. Hindi ako nakasagot agad kasi sa totoo lang, si Brian, yung humarang sa isip ko kahit ayaw ko. Kaya ang nasabi ko lang, wala, init lang. Pero ngumiti siya, yung itim parang alam niyang nagsisinungaling ako. Parang hindi yun lang ah, wika niya. At sa gitna ng dilim, narinig ko ang tibok ng puso ko. O baka ako lang yun tapos bigla siyang tumayo. Vince, tara, may ipapakita ko sa'yo. Sabi niya, habang may inaayos sa bulsa niya. Ha? Saan? Wika ako. Dito lang sa kanto, huwag kang matakot. Brownout nga, mas romantic kapag madilim. Nag-init ang mukha ko at bago ko pa maramdaman ng hiya, hinawakan niya ang braso ko, marahan lang, parang nag-aaya na hindi ako bibitiwan.
At ayan na, yung kuryente, wala. Pero ako, biglang may dumaloy sa loob ko. Di ko alam kung anong meron kay Brian, pero ngayong malamig ang gabi at mainit ang skin to skin contact naming dalawa. Paramdam kong may sisindi at hindi siya kuryente. Habang naglalakad kami papunta sa kanto, paramdam ko yung bawat takbang. Hindi dahil madilim kundi dahil hawak-hawak pa rin ni Brian ang braso ko. Hindi mahigpit, hindi rin maluwag. Sakto lang para maramdaman kong nandyan siya. Isan mo pala ako dadalahin? Tanong ko, pilit na pinapakalma yung kaba ko. Relax. Mag-aakyat lang tayo, promise, safe. Sagot niya. Ha? Aakyat? Saan? Wika ako. Pero huli na. Dinala niya ako sa waiting shed sa may kanto. Luma, tahimik, at dahil brownout, madilim na parang sinehan bago magsimula ang pelikula. Tapos ayun, bigla siyang umakyat sa sementadong upuan na parang bata. Dito ka, pinakamagandang hangin dito. Sabi niya, habang alanganing inaabot ang kamay niya sa akin. Magtiwala ka, wika pa niya. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa pero inabot ko yung kamay niya. Mainit, malaki. At ang tibok ng puso ko parang sumusuntok na. Ala ko, sabi niya nang makita niyang nadapa ako ng konti. Ano ka ba? Hawakan mo na yung kamay ko. Huwag ka nang matakot. Napatingin ako sa kanya. Di ko alam kung anong mas nakakainit. Yung pagkapahiya ko o yung tingin niyang hindi ko mabasa. Tumabi siya sa akin doon sa taas ng upuan. Kaming dalawa lang. Tahimik ang paligid. May kukong umiiyak sa malayo. At ang sabi niya bigla, pakiramdam ko, mas makikilala mo yung isang tao kapag wala ng ilaw. Ha? Bakit naman? Sagot ko. Kasi sa dilim, wala kang distraction, wala kang pwedeng pagtakpan. Wala rin pwedeng itago. Wika niya at eto napatingin siya sa akin. At ayun. Di ko alam kung ano meron sa boses niya pero parang sumiksik sa dibdib ko. At ang dagdag pa niya, tingin ka sa langit. Kahit brown out, may ilaw pa din dyan. Sumunod ako. Maliit lang ang buwan pero sapat para makita ko ang outline ng mukha niya habang nakatingin din sa itaas. Tapos bigla siya nagsalita nang hindi tumitingin sa akin. Vince, matagal na kitang gustong kamustahin. Lagi kasi kitang nakikita pero di ko alam kung paano simulan. Ha? Ako? Wala namang kakaiba sa akin. At eto, napatawa ako. Meron, hindi mo lang napapansin. Wika niya. Tapos ngayon, tumingin na siya ng diretso sa mata ko. Parang biglang humina ang hangin. Parang sumikip yung paligid. At parang ayokong bumaba doon kahit kailan. Kaya ko nga ginagawa to para mas makilala kita. Wika pa niya. At eto, hindi ko alam kung paano ko nasabi, pero ang lumabas sa bibig ko, Brian, bakit ako? Ngumiti siya ng dahan-dahan, yung tipong hindi pilit. At ang sabi niya, simple lang,
Kasi sa dami ng tao dito, ikaw yung hindi ko ma-explain. Pero hindi ko rin maiwasan. At bahagya niyang diniin ng balikat niya sa balikat ko. At doon sa waiting shed na parang naging maliit na mundo namin, doon ko naramdaman ang unang malinaw na pahiwatig. Hindi pala ako ang naghihintay sa kuryenteng bumalik. Ako pala ang unti-unting sinisilaw ni Brian. Pagkatapos ng ilang minutong tahimik na pag-upo sa waiting shed, nagdesisyon kaming bumaba pero bago ko pa masabi ang kahit ano, bigla siyang nagsalita. At ang sabi ni Brian, hawakan mo ulit yung kamay ko. Ha? Kaya ko naman bumaba. Wika ko. Hindi kita tinatanong kung kaya mo. Gusto ko lang nahawa kita. Wika niya sabay abot muli ng kamay niya. Ayun na naman. Yung pakiramdam na parang may kuryenteng dumadaloy kahit brownout. Hinawakan ko siya at nung pababa na ako, may bato sa gilid, nadulas ako ng konti. Uy, dahan-dahan! Wika niya. Hinila niya ako papalapit sa kanya at bago ko pa namalayan, nasa dibdib na niya ako. Literal. Nakasubsob. Nakahawak siya sa bewang ko para di ako tumuloy sa pagkadulas. At hindi niya agad binitiwan. At ang tanong niya na halos pabulong, okay ka lang? Oo, sagot ko. Pero ang totoo hindi. Kundi, bakit ang lakas ang tibok ng puso mo sa tenga ko? Pero hindi ko yun sinabi. Dahan-dahan niya akong inalalayan pababa hanggang pareho kaming tumayo sa lupa. Tapos, hindi pa rin niya binibitiwan ng kamay ko. Hindi ko na rin alam kung sino sa aming dalawa ang hindi gustong bumitaw. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, bigla siyang huminto. At ang sabi niya sabay harap sa akin, Vince, pwede ba kitang tanungin? Tanong ka lang, wika ko. Huminga siya ng malalim para bang pinipili niya ang bawat salita na ilalabas. Nagulat ka ba na hindi kita pinakawalan kanina? Wika niya. Hindi ako agad nakasagot. Di ko alam kung anong dapat kong sabihin o maramdaman. Pero eto ang lumabas. Hindi ako nagulat. Nagtataka lang ako. Wika ako. Nagtataka saan? Sabi niya. Kung bakit ka ganyan sa akin? Wika ko ulit. Tumawa siya ng mahina pero hindi yung pang-aasar. Yung parang may gustong ipaliwanag. At ang sabi niya, kasi hindi mo nakikita yung sarili mo kagaya ng nakikita ko. At eto napakurap ako at ang sabi ko, ano namang nakikita mo? Inilapit niya ng konti ang sarili niya at ang bulong niya. Vince, ikaw yung taong kahit hindi nagsasalita, nararamdaman ko. Parang may kung anong humila sa dibdib ko. Di ko alam kung ano yung dapat kong gawin. Umatras, tumawa, umiwas. Pero bago pa tumakbo sa utak ko, nagpatuloy siya. Hindi ko pa to sinasabi kahit kanino. Pero ngayon tayong dalawa lang. Sa gabing ito, sa dilim. At eto, napalunok ako habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Vince, matagal na kitang tinitingnan. At doon biglang bumalik ang hangin. Malamig pero ako mainit. At bago ako nakapagsalita, bigla rin bumalik yung ingay mula sa malayo. Mga kapitbahay, may kumakanta, may tumatawa. Pero kaming dalawa tahimik, nakatitig pa rin. Tapos dahan-dahan niyang
Binitiwan ng kamay ko. Hindi dahil ayaw niya, pero parang dahil natakot siyang masyadong mabilis. Hatid kita, sabi niya na medyo nahihiya. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, ramdam ko pa rin yung init ng palad niya sa kamay ko. Parang hindi umaalis. At bago siya tumalikod paalis, may huling sinabi siyang hindi ko malilimutan. Vince, next time na mag-brown out, pwede ba kitang puntahan ulit? At imbes na sumagot, ngumiti lang ako. Pero sa loob-loob ko, sana bukas ulit mawala ang kuryente. Kinabukasan, buong araw ko siyang iniisip. Ayoko sana pero hindi ko mapigilan. Yung kamay niyang hindi agad bumibitaw kagabi. Yung tingin niya. Parang lahat ng sinabi niya umi-echo pa rin sa utak ko. Pero syempre, hindi ako umamin. Tahimik lang ako buong araw. 8:21 p.m. Ayun na naman. Nag-flicker ang ilaw. Brownout ulit. At bago pa man ako makapagreklamo, may kumakatok sa gate namin. 3 beses. Magkakasunod. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. At alam kong siya yun. Pagbukas ko ng gate, tumambad sa akin si Brian. May dalang maliit na flashlight, naka-black shirt. Pawis pero may ngiting parang akin. Hi, naghintay ka ba? Sabi niya na naka-slow motion ng ngiti. Ha? Hindi Wika ko pero halatang sinungaling ako. At ang tanong niya, tara. At ang sagot ko naman, ha? Tara saan? Doon ulit sa waiting shed. Wika niya. Kaya ito, naglakad kami, tahimik, hindi awkward. Yung tahimik na parang may sariling language. Pagdating namin sa shed, mas madilim ngayon. Walang buwan, puro anino lang. Umupo siya at ako tumabi. Pero yung distansya namin ngayon, kalahati lang kumpara kagabi. At ang sabi niya, Vince, pwede ba akong maging honest sa'yo ngayong gabi? Kaya ito huminga ako ng malalim at ang sagot ko, pwede. Pinatay niya ang flashlight at eto, nalaglag ang puso ko. At ang tanong ko, kahit kabado, bakit mo pinatay? Kasi mas madaling magsabi ng totoo kapag walang makakakita. Wika niya. Hindi ko alam kung paano ko lulunukin yung kaba ko. Pero tumingin ako sa direksyon niya kahit halos wala na akong makita. At ang bulong niya, Vince, kahit hindi mo pansinin, lagi kitang napapansin. At eto, natigilan ako. Hindi ko alam kung connected pa sa brownout ito. Pero ikaw yung nakikita ko kahit madilim. Wika pa niya. Parang umikot yung tiyan ko. Di ko alam kung dahil sa hiya o dahil sa saya. At ang dagdag pa niya. And alam ko na hindi ka sanay na may nagpapakita ng interes sa'yo. At eto, napalingon ako kahit hindi ko makita yung mukha niya ng malinaw. Kasi tahimik ka, hindi ka maingay, hindi ka loud. Pero Vince, ikaw yung tipo na kapag nakilala mo, hindi mo nang bibitawan. Wika niya. Tumahimik siya saglit tapos narinig ko yung paglapit niya. Yung maupo siya ng mas malapit na halos magdikit yung tuhod namin. May tanong lang ako, sabi niya nang mahina, mabagal. Pwede ba kitang ligawan? Para akong natigilan, parang nawala ang hangin. Parang hindi ako makahinga sa pagitan ng saya at takot.
Brian, bakit ako? Tinanong mo na yan kagabi, sagot niya. At ngayon sasagutin ko ng buo. At eto, hinawakan niya ang kamay ko sa dilim. Hindi ko nakita pero naramdaman ko. Kasi sa dami ng tao, ikaw yung hindi ko kayang isipin. Hindi ko hinihingi yung sagot mo ngayon, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Wika niya. Tahimik kami pareho. Ramdam ko yung tibok ng puso ko sa kamay niyang nakahawak. Tapos dahan-dahan niya yun na binitiwan. Hatid na kita, sabi niya. Huminga siya ng malalim na para bang naglabas ng lahat ng lakas na natira. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi ko alam kung paano ako tatayo sa lupa para akong lumulutang. Pagdating sa gate namin, huminto siya. Good night, Vince. At sana, hindi ito yung huling brownout na magkakasama tayo. Mahina niyang sabi. Ngumiti ako kahit hindi niya nakita. At ang totoo, hindi ko rin gusto na ito na yung huli. Buong maghapon hindi ako mapakali. Kasabay ng init ng panahon, mas umiinit din yung iniwan niyang tanong sa akin kagabi. Pwede ba kitang ligawan? Hindi ko alam kung paano sasagutin. Hindi ko pa kayang i-process na may gusto siya sa akin. Ako pa ba yung tatanungin kung pwede? Pero eto na naman, 8:04 p.m. Biglang humina ang ilaw tapos ayan, brown out, pangatlong gabi. At bago ko pa mapigilang ngumiti, may kumakatok na sa gate namin. Pagbukas ko ng gate, halos mabingi ako sa tibok ng puso ko. Si Brian, naka-hoodie kahit mainit, may maliit na paper bag. At mukha pang mas may kaba kaysa sa akin. At ang tanong niya na halos pabulong, pwede ba ako pumasok? At ang sagot ko, oo. Oo naman, tara. At eto, umupo kami sa terrace. Tahimik, pero ramdam ko, iba yung hangin ngayong gabi. Vince, simula niya. Hindi siya tumingin sa akin. Kanina pa ako kinakabahan. Wika niya. Ha? Bakit? Wika ko naman. Tapos ito, inilabag niya yung paper bag sa mesa. Tapos umupo ng mas malapit sa akin. Kasi hindi kita gets kagabi. Kasi hindi kita alam basahin kagabi. Kasi natatakot ako na ayaw mo. At ito, napatingin ako sa kanya. Hindi ko pa siya nakitang ganito. Seryoso, vulnerable. Halos nanginginig yung boses. Brian, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko nun eh. Sagot ko. Hindi dahil ayoko pero dahil hindi ako sanay na may nagsasabing gusto nila ako. Dagdag ko pa. At ito, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Yung tingin na parang may hinihintay at natatakot sa sagot. Pwede mo bang ulitin yung tanong mo kagabi? Wika ko. At ito, nanlaki yung mga mata niya. At ang sabi niya, ha? Ngayon? Sigurado ka? At ito, tumungo ako. At eto na, huminga siya ng malalim. Pinakatotoong ngiti ang lumabas sa labi niya. Vince, pwede ba kitang ligawan? Hindi ako nakatingin sa sahig. Hindi ako tumingin sa langit. Tumingin ako ng diretso sa kanya. At ang sabi ko, paano kung oo yung sabihin ko? Tanong ko na medyo nanginginig. Anong gagawin mo? Wika ko. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagsalita. Ang ginawa niya,
Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ko. Mainit na palad niya, mabigat, maingat. Parang natatakot na baka umatras ako. At ang sabi niya, hindi ko alam kung paano umatras sa'yo. At bago pa ako makapag-isip, kinuha niya ang paper bag at inabot sa akin. Para sa'yo, wika niya. Kaya ito binuksan ko. Isang maliit na portable lamp, battery operated, may dim light, soft yellow, warm. Sabi mo kasi, mas komportable ka sa gabi. Paliwanag niya. Kaya naisip ko kahit brownout, hindi ka matatakot at para kahit madilim, makikita mo pa rin ako. Wika pa niya. At ito, tumingin ako sa kanya. At doon ko nakita. Di niya alam kung tatanga-tanga ba siya sa harap ko o sobrang sincere. Binuksan ko yung maliit na lamp. Umilaw yung malambot na dilaw, na ilaw. At nakita ko ang mukha namin pareho. At sa gitna ng ilaw na yon, nasabi ko lang, Brian, oo. At ito, napapikit siya. Parang nakahinga ng pagkahaba-haba. Tapos sumalakhak. Tapos ngumiti ng malaki na parang batang nabigyan ng regalo. Pwede? Tanong niya ulit. At ito, ngumiti ako at ang sabi ko, oo, pwede. At bago matapos ang gabing yun, ginawa niya ang unang bagay na hindi ko inaasahan. Hinawakan niya ang kamay ko, hindi para gabayan ako, kundi para sabihin na akin siya. At hindi ko rin siya binitiwan. Kinabukasan, maghapon kami nag-uusap sa chat. Hindi kami sweet, pero hindi rin kami casual. Yung sakto lang, parang may bagong ritmo sa buhay ko. At si Brian yung music na hindi ko alam na matagal ko nang hinahanap. Pagdating ng gabi, hindi ko alam kung kabado ako o excited. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko na inintay ang brownout. 8:30 pa lang. Naghintay na ako sa terrace. Nakabukas yung lamp na binigay niya sa akin. Maliit lang. Malambot ang ilaw pero sapat na para maalala ko yung sinabi niya kagabi. Para kahit madilim, makita mo pa rin ako. 8:43 PM may kumakatok. Hindi ko alam kung bakit pero napangiti agad ako. Pagbukas ko ng gate, si Brian. Nakangiti, pawis, humahagos na parang nagmamadaling makarating. Sorry sabi niya habang hinihingal. Natakot ako na baka may iba kang kasama yung ilaw. At eto, napailing ako. Ewan ko sa'yo, wika ako. At ito, pumasok siya. Umupo ulit kami sa terrace. At ang lamparan ng ilaw ang kasama namin. Pero iba ang gabing ito. Magkadikit kami. Mas dikit kaysa dati. At ang sabi niya, Vince, may gusto pa sana akong gawin kagabi. Pero natatakot ako. At ang sagot ko na hindi ko pinag-isipan, gawin mo na. Nanlaki yung mga mata niya. At dahan-dahan nagbago yung mukha niya. Yung tipong naglalaban yung kaba at saya. Inilapit niya yung kamay niya sa akin. Hinawakan ng pangako. Hindi nagmadali, hindi nanggigil. Parang inuusap muna niya ako gamit yung daliri niya bago ang bibig. Vince, pwede ba? Bulong niya na halos hindi ko marinig. Hindi ko na sinagot. Ako na yun tumingin sa labi niya. At doon siya huminga ng malalim at dahan-dahan hinalikan niya ako. Hindi malalim, hindi agad mainit. Yung sakto lang para ma-feel na matagal niyang iniisip to, yung halik na parang totoo
kung pwede na ba talaga. At nung hindi ako matras, naging sagot ko na yung paglapit ko. Mas sumigpit yung hawak niya sa akin, hindi dahil pinipilit niya ako, kundi dahil ayaw niya akong bitawan. At sa gitna ng halik namin, bumalik ang kuryente. Nagising lahat ng ilaw sa paligid pero kami hindi natigil. Mas nakita ko siya, mas malinaw, mas totoo. At nung maghiwalay kami, pareho kaming natawa. Sakto naman, sabi niya habang tumatawa. Bumalik yung ilaw pagkatapos mo akong sagutin. Wika pa niya. Akala ko ba kahit madilim kita mo ako? Wika ko. At ito lumapit siya at tinukod yung noo niya sa noo ko. Hindi na namin kailangan na hintayin ang brownout kasi kahit bumalik ang kuryente, kahit magliwanag, si Brian pa rin ang ilaw ko. At ako rawan sa kanya. Lumipas ang mga linggo, hindi na bumalik ang brownout, pero tuwing gabi, nakaupo pa rin kami sa terrace. Parehong upuan, pareho pa rin ng lamig, pero mas iba na yung hawak namin sa isa't isa. Minsan nakabukas ang ilaw, minsan hindi. Pero kahit alin sapat na. Isang gabi habang naglalambing ang hangin, nakahilig ako kay Brian. Yung ulo ko nasa balikat niya, yung kamay niya nakapatong sa akin, yung lamp na binigay niya nasa gitna namin. Maliwanag pero hindi nakakasilaw. Vince, totoo bang nasagot mo na ako nung araw na yun? O baka kasi nadala ka lang sa dilim? Sabi niya bigla at napangiti ako. At ang sagot ko, Brian, kung dilim lang ang dahilan, matagal na kitang tinakbuhan. Eh bakit hindi? Tanong niya na nakatingin sa akin. Dahil kahit walang ilaw, ikaw yung unang nakita ko. At eto, tumingin ako sa lamp, sa ilaw, at sa kanya. Hindi siya nagsalita pero nahigpitan niya yung yakap niya. Yung tipong wala nang hiya, wala nang kailangang itago. Maya-maya sabay namin pinatay ang lampara. Hindi dahil kailangan namin ng dilim, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi na namin kailangan ng kahit anong ilaw para makita ang isa't isa. At doon ko naramdaman, hindi pala importante kung brownout o maliwanag. Hindi pala importante kung may araw o gabi. Hindi pala importante kung anong ilaw ang nakabukas. Ang mahalaga, kamay ko sa kamay niya, puso ko sa puso niya, at kung paano sa isang gabing walang kuryente, nagkaroon ng isang pag-ibig na hindi kailanman mawawala. Si Brian, siya ang liwanag ko at ako ang kanya. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.